Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway, tayo'y Kanyang iniligtas. At tutugin ang gitara at ang kayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, minamahal ka ng Diyos. Hindi Kanya pababayaan upang maging karapat-dapat tayo sa banal na pagdiriwang. Tayo ay magpakumbaba. Humingi tayo ng tawad. Aminin natin na tayo ay nagkasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan. At gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo, kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman, sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo sa laman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang espiritu nga ang nagpapatotoo
kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain din kasama Niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating Panginoong Diyos gaway magligtas na lubos. Ang ating Panginoong Diyos gaway magligtas na lubos. O mag-alsa sana ang Diyos, ang kaaway pakalatin. Ang mga namumuhi tumakas sa kanyang piling. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirit. Ang ating Panginoong Diyos gaway magligtas na lubos. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ang bilanggo'y hinahango upang sila ay malugod. Ang ating Panginoong Diyos gaway magligtas na lubos. Purihin ng Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas at may dala araw-araw ng pasanin nating hawak. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Ang Diyos ang Panginoon, Panginoon nating lahat. Sa binit ng kamatayay, ihahango tayo agad. Ang ating Panginoong Diyos gaway magligtas na lubos. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng pamamahinga. May isang babae roon, 18 taon na may karamdaman. Gawa ito ng masasamang espiritu na nasa kanya. Siya'y hukot at hindi makaunat. Nang makita ni Jesus ang babae, tinawag niya ito at sinabi, "Magaling ka na sa iyong karamdaman." At ipinatong ni Jesus ang kanyang kamay sa babae. Noon di nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang mga tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi niya sa mga tao, may 6 na araw na inilaan upang magtrabaho. Pumarito kayo sa mga araw na iyon upang magpagaling at huwag naman sa araw ng pamamahinga. Sumagot siya. Sabi ni Jesus, mga mapagpaimbabaw, hindi ba't kinakalag ninyo sa sabsaban ang inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit araw ng pamamahinga? Ang babaeng ito na mula sa lipi ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat siya kalagan kahit sa araw ng pamamahinga? Napahiya ang lahat ng kalaban ni Jesus sa sagot niyang ito. At nagalak naman ang madla sa mga kahangahangang bagay na ginawa
niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lunes sa ika-30 linggo sa karaniwang panahon. Magandang umaga, mga kapanalig. Ngayong araw na ito, sinasabi sa iyo ng Diyos, minamahal ka ng Diyos. Hindi ka pinababayaan ng Diyos. Siya ay laging nandiriyan, nakamasid, nakikinig at nagmamalasakit. Hindi nagkukulang ang Diyos sa iyo kahit minsan. Huwag kang mag-alala, huwag kang magduda, kasi bago ka pa humingi, alam na ng Diyos ang nilalaman ng puso mo. Minamahal ka ng Diyos sa isang totoo, tapat, at walang hanggang paraan. Kaya patuloy ka lamang manalig. Opo, kasi baka minsan may pinagdadasal tayo, ang tagal-tagal naman, Lord. Ilang araw ka na bang nagdadasal? Ilang buwan ka na bang nagdadasal? May pinagdadasal ka na bang matagal na hindi pa binibigay? Parang ayaw mo nang magdasal. Sa Ebanghelyo po, merong babae, 18 years. Tagal na, no? 18 years, siya po ay kuba, hukot, na hukot. Meron bang hukot dito? Hindi, ano? Hukot na hukot. Kapanalig, napakahirap po nito. Pag hukot, parang kuba, hindi ka makatingala sa langit. Anong nakikita mo araw-araw? Puro sahig. Puro lupa. Kapag may kausap ka, hindi mo makita yung mukha. Kapag kumakausap ka sa ibang tao, nakatingin ka lamang siguro sa paa niya. Kasi nga, hukot na hukot. Hirap na hirap tumingala. Baka sumasakit yung likod kapag titingnan yung mukha ng kanyang mga kausap. Nakayuko po siya. Hindi makita ang langit. Minsan po ganito po tayo. Nakayuko dahil sa bigat ng problema. Yukong-yuko na kasi pagod na pagod. Sugatan. Yukong-yuko na kasi wala nang pag-asa. Hindi na makabangon. Sinubukan mo naman, pero lagi na lang palpak, lagi na lang mali. Hindi magawang bumangon. Yukong-yuko, hukot na hukot. Pero dumating si Jesus at walang maraming salita, wala. Sinabi niya lamang doon sa babae, magaling ka na sa iyong karamdaman. Pinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae at noon din ay nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. Hindi pa humihingi yung babae. Hindi yung babaeng lumapit. Si Jesus ang lumapit. At si Jesus alam na niya yung gustong gawin. Alam niya yung nais ng babae. Magaling ka na sa iyong karamdaman. Hinipo ng kamay at nakatayo, nakaunat yung babae. Malaya ka na sa iyong mga kasalanan. After 18 years. Kapanalig, merong God's perfect timing. Opo, medyo matagal to, ha? Pero pansinin mo, sa loob ng 18 taon, hindi naman pinabayaan ni Lord yung babae. Opo, matagal yung pagkatanggal ng kanyang hukot, pero may biyaya pa rin siyang tinatanggap. May mga taong tumutulong sa kanya, nakakakain siya. Nakakapunta siya doon sa sinagoga. Hindi siya pinababayaan ng Diyos. Oh, may sakit, kuba, hukot. Pero hindi mo pwedeng sabihing pinabayaan kasi may tulong, may biyayang dumarating. Kapanalig, ikaw, meron kang ipinagdadasal. Medyo matagal,
Pero tingnan mo, hindi ka naman pinababayaan ng Diyos, di ba? Yung mga pangangailangan mo sa ngayon, binibigay naman ni Lord. May mga tao, pinadadala ni Lord para iparamdam sa iyo na hindi ka nag-iisa. Pinangingiti ka pa rin, pinasisikat pa rin ng isang magandang umaga. Meron pa rin mga pumapahid ng iyong mga luha kapag ikaw ay umiiyak. Nagdadala ng bibigay ng pagkain kapag kumakalamang sikmura. Meron pa rin tulong na dumarating. Minsan yung pinagdadasal mo, baka matagalan. Pero hindi ibig sabihin, pinabayaan ka na ng Diyos. Baka doon sa paghihintay mo, may ginagawa ang Diyos. Tandaan mo kapanalig ha, behind every detour, behind every rejection, behind every delay, God is doing something good. Amen? May ginagawa pa rin. Oo, sabihin mo, na-reject po, nag-apply ako, sabi, hindi daw ako pwede. Huwag ko munang titigil. God is doing something good. Ito po yung gusto ko, pero na-detour, sa iba ako pinapunta. Okay ka pa rin naman, di ba? Opo. God is doing something good. Na-delay po. Nagdasal ako 1 taon, 2 taon, 3 taon. 18 taon na, wala pang nangyayari. Na-delay yung biyaya. Hindi na ba ako mahal ng Diyos? Mahal ka pa rin. God is doing something good. Hindi ka naman niya pinababayaan, di ba? Meron pa rin mga biyaya. Oo, yung hinihingi mong eksakto, wala pa. Pero doon sa delay, doon sa paghihintay, God is doing something good. May inihahanda siya na mas maganda. Kaya hindi yun yung binigay niya. Kaya sinabi noon, hindi pwede. Kaya tinanggihan ka doon. Dininay ka doon. Behind every denial, merong pintuan na mas maganda na bubugsan ang Diyos. Behind every detour, yung bang biglang pagliko ng buhay, hindi nakaplano, hindi mo inaasahan, bigla kang dadalhin ni Lord sa ibang lugar, bigla kang dadalhin ni Lord sa ibang mga pagkakataon, magugulat ka na lamang at sa umpisa matatakot ka kasi bago. But behind that detour, God is doing something good. Kasi diyan, merong mas maganda, merong mas malaki na ibibigay na biyaya ang Diyos sa iyo. And behind every delay, opo, minsan natatagalan, pero God is never too late. Tayo nahuhuli, pero ang biyaya ng Diyos hindi nahuhuli. Ang biyaya ng Diyos ay dumarating sa eksaktong pagkakataon. At dyan sa delay na yan, pansinin mo, lumalalim ang iyong pananampalataya. Lumalawak ang kakayahan mo na umunawa. Lalong nagiging matatag ang iyong puso. At napansin mo ba, nagmamature ang kakayahan mo upang magbigay ng pagmamahal. Yung mga delays, yan po yung naghahanda sa iyo. Yan yung bumabago sa iyo. Hindi sinasayang ng Diyos yung mga luha mo, yung paghihintay mo. Hindi sasayangin ni Lord yan. May dahilan si Lord doon sa mga delays na yan. Kahit 18 years pa, yung mga delay. Ang tagal nito, 18 years. Yung isa kasing babaeng dinurugo, naalala niyo ba? Ilang taon siyang nagkasakit ng pagkadugo? Naalala niyo ba? 12 years. Ito, 18. Ang tagal. Pero sa bandang huli, ang sabi dito, bumangon, tumuwid yung babae at nagpuri, nagpasalamat sa Diyos.
Hindi siya nagalit, hindi siya nanisi, hindi niya sinabing, bakit ngayon lang? Hindi, walang ganon. Kasi alam niya eh, behind every denial, behind every detour, behind every delay, God is doing something good. At sa tamang, eksaktong pagkakataon, in God's perfect timing, dumating yung biyaya na higit pa sa inaasahan niya. Kasi yung araw ng Panginoon, yung araw ng Sabat, yun yung araw na ginamit ni Jesus upang maramdaman niya talaga ang Panginoon. Talagang araw ng Diyos. Talagang naging Lord's Day yung Sabat na yon. Kasi tumanggap siya ng pagpapagaling ng Diyos. Kaya lang merong mga iba, nagalit pa. Pinagaling na nga ni Jesus, nagalit pa. Samantalang yung mga hayop nila kahit araw ng Sabat, kinakalag para painumin. Kasi nga pag di pinainom, mamamatay yung hayop na yon. Nilalabag nila yung Sabat to save the animal, yung alagang hayop. Ano ba naman yung kalagan? Sa pagkakagapos ni Satanas, itong babae na ito, sa araw mismo ng Sabat, di ba napakaganda noon at napayapo yung mga nanlait o kaya ay nagalit kay Jesus. Napahiya silang lahat. Kapanalig itong tatandaan mo, ha? Minamahal ka ng Diyos, hindi kanya pinababayaan. Lagi siyang nandiriyan, nakamasid, nakikinig. Hindi sasayangin ng Diyos yung mga denials sa buhay mo, yung mga detours, yung mga delays. May magandang ginagawa ang Diyos. Magtiwala ka. Parating na ang malaking milagro. Parating na ang malaking pagpapala. At iyan ay tatanggapin ng mga tao na hanggang sa huli ay patuloy na nagiging tapat sa Diyos. Amen. Higit nating nauunawaan ang ating mga pangangailangan sa Diyos habang mas nakikilala natin siya ng lubos mula sa ating kakulangan. Manalangin tayo sa ating pangangailangan sa Diyos Ama, ating itutugon. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan, naway ibahagi ng buo ang kanilang buhay sa paglilingkod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Tayo naway maging bukas ang puso at makawala tayo sa ating pagkamakasarili upang sikapin ng nating iabot ang kamay natin sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Atin nawang makita ang muka ni Kristo sa mga dukha at naghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Ang mga may sakit at yung may mga suliranin, naway mabigyang aliw at kasiyahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Ang mga yumao, naway mabuhay magpakailanman sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Panginoong Diyos, tinataas amin sa iyong pagkalinga ang aming mga intensyon. Pakinggan mo ang aming mga mapagpakumbabang panalangin at gawin mo kaming mga lingkod mo na tulad ni Jesus na nakaririnig sa hinaing ng mga nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa
kaluwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kaluwalhatian. Manalangin tayo mga kapatid. Pangtong ating pag-alay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang manaming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo, ito ay aming maihayag, kahit ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan. Sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang ginagawa ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, aming Santo Papa, at ni Elias na aming obispo, at ng tanang kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kanyang kabiyak ng puso sa San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya. Lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng Panginoong Hesus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Po namin, kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo. Ang kordero ng Diyos, siya ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, siya ang magpapagaling sa atin. Pinagpala tayo na tatanggap kay Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao.
huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. At katarungan, amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman, sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at kawalang pakialam. Hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa may hirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog at ang katwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ang aming bayan, hindi laso ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katwiran at birhen ng katotohanan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, ipanalangin ninyo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap naming piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin.
at pagpalain kayo, ang inyong pamilya at mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan at pagpapagaling ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo, na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at ang mga nawawala na ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo makipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod. May sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa. Ang mga natatakot at nalulumbay. Ang mga may matinding problema na pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanan na ito. Alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilin kami sa kapayapaan at sumaminawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Gawa na nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procidenti abut noce comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo presis eis. Omne delectamentum in se abentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribueque sumus. Ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iuta sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.
Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose, kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.